Shanks, tahimik palang nilalabanan ang world government? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1167. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Ida's Sons. Ang unang impormasyon nga sa spoilers ay sinasabing tuluyan na daw na umalyansa itong si King Harald sa world government. At ang misyon nga na ibinigay sa kanya ang patayin daw ang mga pirata. Which is ginawa naman daw ni Harald. Naglakbay nga daw ito para pumatay ng mga pirata at nakilala siya bilang monster. Gaya nga ng nabanggit ko sa analysis video natin, inevitable na nga itong pag-aalyansa ni Harald sa world government since no choice na nga siya ngayong patay na itong best friend niyang si Sebek. At since desperado na nga siya, tinake advantage na ni Imu itong sitwasyon niya. Sa sumunod na impormasyon naman, sinasabing God's Blade daw ng world government itong si Harald. So ano nga ba itong God's Blade? Ito nga daw yung pinakamababang posisyon o ranggo sa tatlong posisyon ng may mga world government seal. Kumbaga possible na ang pinakamataas na ranggo syempre itong mga Gorosei na sinundan nitong mga Holy Knights at finally itong lowest rank na God's Blade. Ang similar nga daw sa ranggo na to ni Harald itong si Ganku. God's Blade lang daw siya during this time. So dahil nga sa nabanggit yung seal o yung tato ng world government, kung matatandaan nyo guys iba nga yung tato netong si Shanks sa nakita natin kay Saint Summers. Kaya naman possible nga na 14 years ago God's Blade itong ranggo ni Shanks. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing 15 years ago daw kung saan alam naman natin na yung major event na nangyari dito itong pag-i-infiltrate ni Fisher Tiger sa Merijoa. Kung matatandaan nyo nahuli nga itong si Fisher Tiger sa Merijoa. Ito nga yung rason kung bakit siya nagkaroon ng marka ng mga Celestial Dragons. At para maalis ito ginawa niyang cover up itong tato ng pirate crew niya na Sun Pirates. So it turns out na ang nagpakawala pala sa kanya itong si Shanks. Yes guys, kinumpirma nga yan sa spoilers. Pero kung matatandaan nyo bumalik pa nga ng Merijoa itong si Fisher Tiger para pakawalan itong mga slaves dito. Kasama nga sa nailigtas ni Fisher Tiger itong sila Boa Hancock. Bali hindi nga nabanggit sa spoilers kung kasama ba itong si Shanks sa aksyon na ginawa na to ni Fisher Tiger. Ang kinumpirma lang siya mismo ang nagpakawala kay Fisher Tiger. Speaking of Shanks isa nga siya sa mga bagong design na nirelease nating t-shirt. Meron nga ring Portgas the Ace na talaga namang solid. Meron ding Vinsmoke Ichiji at iba pa. Kung trip nyo ngang umiscore ilalagay ko na lang yung link ng Shopee page natin sa ibaba. Kaya bumili na kayo. Anyway, pagtapos nga daw ng event na to nakipagkita daw si Shanks kay King Harald. Sa moment nga daw na to makikita nating nakasuot ng eye patch itong si Shanks. We all know kung bakit. Dahil nga ito kay Blackbeard. Ni-reveal nga yan ni Shanks in chapter 434. Bali matagal na ngang misteryo kung paanong natalo ni Blackbeard itong si Shanks. Sana nga ma-expand yung explanation sa kung paano exactly nagawang mapuruhan ni Blackbeard itong si Shanks sa chapter na to. Ang sumunod na impormasyon nga related pa rin kay Shanks. Sinasabi ngang sinubukan daw na mangalap ng impormasyon ni Shanks sa loob ng Merijoa. Itong information nga na to related sa nabanggit ko kanina. Dahil sa pag-uumpisa nga ng flashback na to ni Loki nakita natin na 14 years ago may tattoo na ng world government itong si Shanks. So possible na kaya siya nakapasok ng Merijoa at nangalap ng impormasyon dito dahil sa miyembro siya ng God's Blade. Anyway, ang sumunod na impormasyon naman related sa title ng chapter na to. Dahil sinasabi nga na itong nanay daw ni Harudin na si Ida sinubukan daw na lasunin ng isang giant na nagmula sa hometown ni Istrid. Sa mga nakalimutan na itong si Istrid nga yung nanay mismo ni Loki na asawa rin ni Harald. Ang suspecha ko nga dito dahil sa busy na itong si Harald sa mga misyon ng world government nagkalakas ng loob itong mga lahi ni Istrid na patayin itong walang proteksyon na si Ida. Bakit? Dahil para nga naman kung may mangyaring masama kay Harald si Loki ang magiging hari since wala na ngang technically na reyna itong Elbaf. Pero imbis nga na matuwa itong si Loki sinasabi nga sa spoilers na
nagalit pa daw ito. Inavenge nga daw ni Loki si Ida sa village ng totoo niyang nanay at diniklara daw sa mga ito na si Ida ang nag-iisa niyang nanay. Bali itong part nga na to medyo nakakagulat, knowing Loki na bata pa lang hate na itong si Ida, which is understandable naman dahil alam naman nating simula bata pa lang tinatakwil na siya ng nanay niya. Itong pagmamahal nga ng isang ina hindi niya alam. Kaya naman ang i-announce nga na si Ida lang ang nanay niya paniguradong emotional moment nga ito para sa karakter ni Loki. Finally nga dito na natin makikita yung softer side niya. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1167. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayong araw na to, wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!